Napakahalagang katuruan na unang-una, it benefits people around us when we do not judge, but very clearly, the Lord also emphasized that we also benefit. Sabi, huwag kang manghusga para hindi ka mahusgahan, huwag kang mangkondena para hindi ka rin makondena. This was a very revolutionary teaching. Kakaiba. If you think that Jesus was conservative, think again. Napakarami niyang katuruan na sumasalungat o kaya challenge doon sa status quo, doon sa kalakaran ng kanyang panahon. Sa panahon ng Panginoong Jesus, Israel was governed by laws. Laws of men and by the law of Moses, the traditions of their people. And because of that, halos meron silang batas kung paano maghugas ng kamay, kung paano kumain, anong pwedeng kainin, anong hindi, kailan dapat na pati ang mag-asawa ay magsiping at hindi. Lahat may regulasyon. At pag maraming ganung mga regulasyon, naturally, you would label everything as right or wrong. Kaya mga Israelites sa panahon ng Panginoon were obsessed with labeling everything as right or wrong because they were steeped in tradition. They were raised with so many laws to memorize, so many customs and traditions to observe. How could you not judge when you yourself are surrounded by so much legal, moral, social, and customary traditions? What does it mean not to judge? Paano ginagawa yun? Tayo man, naging tendency na natin maging judgmental. Kaya nga sabi natin, mas nagiging religyoso, mas lalong nagiging judgmental kung minsan ang tao pag hindi nag-ingat. How to judge means not measuring by your own standards of right and wrong. Siyempre may standard ka what is right and wrong, but you don't always use your standards in measuring people around you. Pag lagi mong ginamit ang iyong sariling pamantayan sa kulang at sobra, sa tama at mali, sa liko at tuwid, halos lahat, kung hindi man lahat ng tao sa paligid mo, kakapusin, kukulangin, makikita mo silang mali. It means not applying your standards on and to others. Tulad halimbawa nitong nanalangin sa Luke 18:10-12. Ito ay example ng Panginoong Jesus. 2 men went up to the temple to pray. One a Pharisee, and the other a tax collector. So yung Pharisee, religyoso. Yung tax collector, commonly recognized and known as sinful. The Pharisee stood up and prayed about himself. God, I thank you that I am not like other men, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get. Ngayon, ibinigay ito ng mga example ng Panginoon, not as a positive example, but as an example not to follow, a prayer not to pray. At ang kanyang panalangin, mabuti na lamang, Lord, at hindi ako tulad ng iba dyan, mga magnanakaw, mga masasama, mga ngalunnya, o katulad na lang yung katabi ko na to na tax collector. 2 beses ako nag-aayuno sa isang linggo, at talagang kompletong-kompleto ako mag-type. Ba't ganun ang kanyang panalangin? It was a very judgmental prayer. Hindi na lang siya nagpasalamat kung ano siya. Kinumpara pa niya yung sarili niya sa iba. At siyempre, sa kanyang comparison, siya yung bida. Siya yung panalo. Siya yung tama. That is judgmentalism. Iba yung maging righteous at iba yung maging self-righteous. Maging tama ka na lang at matuwid nang hindi mo kinukumpara ang sarili mo sa iba at pinapababa mo sila at pinapataas mo ang iyong sarili. So in effect, the Lord gave this as a negative example. Justifying oneself and judging others by the same standards that you measure with yourself. Not to judge means not living insensitively by the book or by the law. May law, pero paano mo yun ina-apply sa pang-araw-araw na buhay? Siyempre, merong law para may kaayusan. Pero kailan merong na-exempt? Kailan ka napaka-strict at kailan hindi talagang very strict? Merong letter of the law, merong spirit of the law. Pwede bang pare-pareho ang pag-apply niyan sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras? Halimbawa, strict ang company nyo, walang pwedeng late, dapat 9 o'clock, nasa office na. Pero bumagyo ng signal number 7 kanina. No? May late ng 5 minutes, galit na galit ka dahil late if late is late. How do you apply the law? You become judgmental when you don't respect persons in judging. When you don't respect people's contexts and backgrounds and situations. Halimbawa, napakalinaw sa utos ni Moses, ang babaeng nangangalo niya,
ay kailangang batuhin hanggang mamatay. May nahuli nung panahon ng Panginoong Yesus at dinala sa harapan niya yung babae. Sinubukan siya, anong gagawin namin sa babaeng ito? Ito yung lose situation eh. Pag sinabi ni Lord na batuhin, sabi, hindi ka pala mabait, turo ka pa ng turo ng kabaitan, pinababato mo rin, pareho ka lang namin. Pag hindi naman sinabi niya, huwag batuhin, lawbreaker ka, hindi mo sinusunod si Moses. Wala kang kakasidlan. Kaya ang sinabi ng Panginoon sa kanila, John 8:4-7, Teacher, sabi, this woman was caught in the act of adultery. In the law, Moses commanded us to stone such women. Now, what do you say? He said to them, if any one of you is without sin, let him be the first to throw a stone at her. So, hindi niya pinigil yung pagbato. Sabi niya, sige, batuhin. Ang mauna na lang yung walang kasalanan. Knowing na lahat ng tao may kasalanan, ang babae, hindi nabato. Pag sinabi mong hindi ka judgmental, it could also mean breaking the fundamental, literal interpretation and application of existing laws. Kasi merong fundamental application eh. Merong literal, meron naman symbolic application. Saan ka mag-a-apply dyan? At yun talaga ang accusation ng mga tao sa Panginoon na hindi niya sinusunod ang batas, na lawbreaker siya. Sa diet, meron sila mga hindi dapat kainin, na-o-offend siya, ang Panginoon ay kain ng kain. Natatakawan pa nga sila sa kanya. Ang tawag sa kanya, glutton and drunkard. Marami silang mga batas tungkol sa paghuhugas ng kamay. Naobserbahan nila, yung mga alagad ng Panginoon, kumakain lang hindi naghugas ng kamay, na-criticize. They had traditions about segregation. Segregation of women and men. Kaya hindi pwedeng ang babae turuan ng isang teacher. Kaya si Mary, who was seated at the feet of the Lord, na-criticize ng kapatid na si Martha, who was in the kitchen. But sabi ni Lord, well, Mary will stay here. She likes to be here. Marami siyang kumbaga na nakaugali ang sundin nung bayan na yon na binuwag niya para magpalaya ng mga tao. Pagka hindi mo sinusunod yung mga kaugalian na yun, you will be judged as evil, as wrong. Sa Matthew 18:21-22, then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to 7 times? Akala ngayon ni Peter, bida na siya kasi 3 times lang ang hinihingi ng law to forgive. Dinoble niya, dinagdagan pa ng isa, 7. Kaya parang, wow, ang galing ko na. Sabi niya, 7 times po ba, Lord, ako magpapatawad? Jesus answered in verse 22, I tell you not 7 times, but 77 times. In other words, walang katapusan. Symbolic na ngayon yung 7, hindi literal na 7. So this is not by the book. Lumalabas ang Panginoon dun sa kaugalian, nakasanayan, at karaniwan na pagbasa at pag-apply ng kanilang mga batas. To be non-judgmental is being above and even beyond the law. So Mark 2:27, and he said to them, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Sa atin, hindi masyadong malaking issue yan eh. Ibalik niyo ang panahon. Isa sa 10 commandments yung Sabbath. Huwag ka magtatrabaho pag Sabbath. Ang mga Israelites hindi nagluluto pag Sabbath. Hindi naguhugas ng platong kinainan nila pag Sabbath. Wala silang pinagagagawa. Dahan-dahan kumilos. Pagkatapos na observe ng mga tao at lalo ng mga critics ng Panginoon, gumagawa pa ng mga kabilang gilalas na himala pag Sabbath. Na-criticize siya. Sabi niya, well, ang Sabbath ginawa yan para sa tao. Hindi yung tao ang ginawa para sumunod sa Sabbath. In other words, the Lord was saying, kaya nga pinauso ng Diyos ang Sabat para makapagpahinga ang mga tao. Dahil ikabubuti nila magpahinga. Pero kung ikabubuti nilang may gawin dahil para sila mag-survive o gumaling na sila, mapaghimalaan na sila, gawin na. Yung kabaligtaran, yung paggawa ang nakabuti, hindi yung pahinga. So sinasabi niya, yung ikabubuti, ang point natin dito, hindi yung literal and legal pahinga. That's when you transcend the spirit of the law, the letter of the law, to go to the spirit of the law. The letter says, don't work. But the spirit of the law says, don't work so that you may be rested and it will be good for you. But if it's not good for you to rest, nasasakal ka na, hindi ka makahinga dahil nakabiting ka, hindi ka pa magtatrabaho para makawala ka sa pagkakabitin mo, hindi nakabuti sa iyo yung rest. In other words, kung ano yung makakabuti, pambungad lang yung pahinga, pero kung yung kabaligtaran na ng makakabuti, gawin ang kabaligtaran. Pero dahil nga masyadong naging legalista ang pag-iisip ng mga Israelites, kahit ngayon paggawa ng mabuti, mga himala ng Diyos na nagpagaling sa Sabat, minamasama na nila. Nagiging judgmental tuloy sila.
At itong sinasabi natin mga kapatid, na habang nagiging relihiyoso ang tao, ang tendency, mas maging judgmental. Pero ang Panginoon, tinuruan niya yung mga tao sa paligid niya, nung panahon niya, na maging sensitibo ka sa pangangailangan, sa oras, sa sitwasyon. Sapagkat yun, nagdadagdag din sa pagkatama o pagkamali ng isang bagay. Halimbawa, nasasamaan ka at nasasagwaan ka sa isang babaeng hubot-hubad na lumabas ng bahay niya. Paano kung nasusunog pala yung bahay niya at wala na siyang panahong magbihis dahil naliligo siya nung nagkasunog? Masama pa ba yun na lumabas siya? So may konteksto. May kanya-kanya tayong katotohanan. Ang mga katotohanan natin, kumisan, binubuo ng ating kalagayan, ng ating pag-iisip, ng ating pangangailangan. Kaya iba-iba ng katotohanan ng bawat tao. Halimbawa, pareho kayo ng asawa mo nakatingin sa buwan. Pinipilit mo na ganito yung korte ng buwan. Pero siya kahit a few feet away lang from you, iba na ang tingin niya sa buwan, iba yung angle. Hindi mo pwede i-impose sa kanya yung paningin mo dahil yun ang nakikita niya, mag-aaway kayo. Yun ang buwan sa kanya eh. At hindi lang buwan ang pinag-uusapan, maraming bagay. Di ba? Kaya ang tao dapat hindi sobrang legalista. Pag sinabong itong sabi ng Bible, itong sabi ng verse, itong sabi ni John, itong sabi ni Peter, at napaka-legalista mo, ang tendency mo, baliwalain ang katotohanan na pumapaligid sa sitwasyon ng iyong kapwa. Maging insensitive ka and to the point that you become unkind. Halimbawa, si John, dapat ba naman i-baptize si John the Baptist si Jesus? Si Jesus nga yung anak ng Diyos. John 3:13-15. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? Jesus replied, let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Then John consented. Dito hindi naman law yung binrape, just propriety. Kagandahang asal, kaayusan, sabi ni John, hindi bagay na ako magbaptize sa inyo. Ako nga ang dapat magpabaptize. Sabi doon, hayaan mo na yun, gawin na lang natin, sundin natin ang kaayusan. In other words, pwede mong i-judge si Lord nun, mali ang ginawa niya, siya ang Son of God, ba't siya nagpabaptize? Pwede mong i-judge si John, ang yabang naman niya, ang kapal niya, tao lang siya, binaptize siya ang Son of God. Pwede mong sabihin yun, di ba? Pero nakita niyo na magitan na usapan, may konteksto kasi. Hindi pwedeng ganito lang yun, pipilit mo na ganun, dahil merong kalagayan na dapat isaalang-alang. Pag naisip natin na parang lawbreaker, parang above the law, yung kindness, you must consider that whenever we say law here, it is personal moral, not legal law. Anong sinasabi natin na huwag mong i-impose ang tama at mali sa'yo sa iba, yun lang personal morality. Hindi yung legal. Yung legal na no parking talaga yun. Yung legal na pay your taxes, pay talaga yun. Hindi talagang i-impose sa lahat ng tao yon. Ang pinag-uusapan natin mga kapatid, yung personal moral law. Halimbawa, sinasabi mo, dapat among biyanan ko. Nandiyan na nga ako eh. Dapat umalis-alis siya doon sa silyang maganda dahil bahay ko naman to. Personal morality mo na yon. Di ba? Hindi mo na pwedeng i-impose lagi sa iba yon. Kasi personal na pananaw mo na yan kung anong tama at mali. At lahat tayo, mayroong legal law na tama at mali that all of us have to obey para may kaayusan ng sibilisasyon. Pero meron tayong mga personal moralities. Kung yung sasabihin, may isa lang na morality. Kahit sa Bible nakita nyo, yung mga pinaggagawa ng Panginoon might be considered against the legal law of the land or against the moral law of the land. Pero sabi niya, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Binigyan niya ng kind application yung legality na yon. At hindi siya dapat i-judge. Jesus continued and taught observance of legal law. Huwag tayong malilito dyan. Matthew 22:21, sabi niya, give to Caesar what is Caesar's and to God what is God's. Dito pinaghiwalay talaga ni Lord yung church and state. Sabi niya, may mga obligasyon tayong lahat bilang citizens. Kahit anong religious persuasion mo, citizen ka ng bayan, give to Caesar what is Caesar's. And then to God what is God's. Ngayon, may religious persuasion ka, lalo sa iba't ibang mga bayan na may iba't ibang mga religyones, iisa rin yung bansa, iisa yung law, pero may kani-kanyang religious convictions. Kaya may nagsisimba ng Sabado, may nagsisimba ng Linggo, may nagsisimba ng Huwebes. Kanya-kanya na yon, hindi nakasama sa legal framework ng isang bayan yon. And you must judge people na, ay mali sila, sumisimba sila ng Huwebes, kami Linggo, ay kami dapat Miyerkules. Kasi religious conviction na yon. Hindi sinasabi na masama
o kaya mali ang religious conviction. Yung non-judgmentalism, sinasabi lang ito, okay, may religious conviction ka, i-apply mo sa sarili mo. Huwag mong ipagpilitan sa iba. Halimbawa, nasasagwan ka na may babaeng nakapantalon, siya naman pala talagang tantad ng peklat. Mas mabuti pang magpantalon kaysa ipakita niya yung binti niya. So, masama ba na magpantalon siya? Pero ipipilit mo yan dahil may religious conviction yung ibang tao about women wearing pants. Pero alam mo ba ang kasaysayan niya, bakit niya isinusuot yun? Kaya maganda na meron kang religious conviction, but keep it to yourself. Kaya kung minsan tayo nakakamuhian ng marami nating kamag-anak, no? Natuto ka na, ay masama ang mga rebultos, biglang minamartilyo mo yung groto ng nanay mo, hindi naman sa'yo. Di kung huwag kang maglagay ng groto mo kung ayaw ko ng groto ng iba, huwag mong pakialaman kasi hindi sa'yo yun. Yun yung sinasabi natin, ini-impose mo na yung religious morality mo sa iba. Huwag mong gayahin si Gideon, dahil si Gideon, inutusan talaga ng Diyos directly na gawin yun. Hindi naman ikaw, si Gideon. Napaka-importante niya yung ganung mga pananaw pang sarili. Kaya kung minsan hindi magkasundo ang maraming magbiyanan dahil dyan. Kasi magkaiba sila ng pananaw kung gaano kaasim dapat ang sinigang. At yun, pag-aawayan yun. Diba? Gaano kadalas dapat palitan ng bed sheets? Once a week or twice a week? Pinagkakagalitan. Personal morality mo na yun. Hindi talaga yun to die for or to kill for. Kaya kung mas kikita natin ng mga kapatid kung saan natin i-apply yung don't judge, mas tatahimik ang mundo. Mas tatahimik ang ating buhay. Observing legal or civil law, but not imposing on others one's personal moral standards. That could be one of the meanings of non-judgmentalism. Not to judge means not letting moral issues of right and wrong divide people, especially divide you from people. Mayroong mga dati magkapalagayan, matalik na magkaibigan. Nung nagkaroon ng magkaibang relihiyon, nagkagalit na, hindi na nagkausap. They let their moral and religious standards get in the way. Merong mga ganyan, magkababata, dati na magkasama, magkasundo. Yung isa, biglang sumali sa religion A, yung isa sa religion B, nagkalayo na ang mundo nila. Divisive spirituality. Divisive dahil judgmental. Iniisip ng isa, mali siya. Dapat ko siyang layuan, sa demonyo na siya ngayon eh. Ako lang ang tama, ayaw naman niyang sumali. So dapat talaga akong hindi makipamatok, etc., etc. Tingnan niyo ang example ng Panginoong Yesus tungkol dyan. Siya ay nakihalubilo, nakipagpalagayang loob pa nga sa mga tao na hindi man lang pakikisamahan ng mga religyoso. Luke 7:34, the Son of Man came eating and drinking, and you say he is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. If Jesus, our Lord, could be a friend of sinners, can you not be a friend to your aunt who has another religious persuasion? Pareho lang naman kayo naghahanap sa Diyos, nagkaiba lang nga kayo ng landas na tinahak, nagkaiba kayo ng pamamaraan, at syempre dahil judgmental kayo pareho, iniisip niyo yung isa mali, kayo lang yung tama. Pero ang Panginoong Yesus ay nakikipagkaibigan sa mga talagang talamak na makasalanan, kung matatawag sa lipunan, maano naman makipagkaibigan ka sa tao na iba ang relihiyon. Hindi naman siguro talamak na kasamaan yung pagiging relihiyoso niya. Magkaiba lang kayo kuminsan na interpretasyon na isang verse. Nagkaiba lang nung talagang ikaw ay binaptize, pinakalubog-lubog ka hanggang kaila-ilaliman ng dagat, at siya naman talagang winisikan lang, tubig pa rin yun. No? Napakaliit na pagkakaiba na yun, pero siyempre mamalakihin yan ng mga judgmental. Mamalakihin nila yan. Kaya sabi ni Lord, you strain out a gnat, but swallow a camel. Yan ang sabi niya doon sa mga religious leaders of his time. Hindi nyo malulon-lulon yung kaprasong insekto, pero buong-buo nyong nalululon ang kamelyo. In other words, yung maliit lang yan. Yung malaki, hindi yan magkapareho. Huwag niyong malakihin yung maliit. At yan ang problema sa mga nagiging sobrang religious, minamalaki, kaliit-liitan. Laging humahanap ng ipang-aangat over the others. Tayo, ang practice natin ganito, mas tama tayo kaysa sa iba. Tayo ganito, laging tayo ang bida. That's not the way of Jesus. The religious were, and up to now, the religious tend to be separatists. The Lord was never a separatist. Hindi dapat ipagmalaki ang pagiging separatist. Kasi hindi separatist si Lord. Lahat welcome. Bata, matanda, babae, lalaki, may sakit, pati patay, hinihipo niya. At hindi rin siya nakiseparate sa mga Pharisees at saka sa mga scribes. Si Nicodemus, who was a temple ruler. Si Jairus, who was a temple official.
nakipagkaibigan ng Panginoon dyan. Wala siyang pinili. Kasi, hindi siya judgmental. Jesus taught and exemplified unconditional, non-judgmental acceptance and fellowship with people, especially outcasts. It is a very highly evolved theology. Sobrang advanced na theology yan, na tanggapin mo, mahalin mo, kahit yung iba yung pananalig at iba yung pananaw. Mark 2:16, when the teachers of the law who were Pharisees saw him eating with the sinners and tax collectors, they asked his disciples, why does he eat with tax collectors and sinners? Yan, bakit yung amo ninyo? Nakikihapag, nakikikain, nakikisalamuha sa mga masasamang tao. Why? Because Jesus did not judge those people as bad or good. He was just there to deal with them, to love them, to accept them, and to heal them. Jesus didn't classify people as these are the right and the wrong groups. Jesus did not color his perception of people with moral lenses. Ang lagi lang niyang tinitingnan, kailangan ng taong ito ang Diyos. Kailangan niya ako, makikisalamuha ako sa Kanya. Now, brothers and sisters, non-judging also means not judging oneself. Akala ba natin, laging iba lang ang ginajudge natin? Ang totoo, napakadalas at mas madalas pa, sarili natin ang hinuhusgahan natin. Sinusukat at lagi na lang natin nakikitang kulang. Pag nakakita ka ng magandang modelo sa magazine, susukatin mo agad ang sarili mo against the model. Talo ka na doon. Kasi siyempre, minake pa ng tambak-tambak yun, inilawan bago ko na ng litrato. Paano ka mananalo? Saka pinili na talaga to begin with, no? Inihanda sa pictorial. Pagka nakikita natin yung mga tao, ay, mas magandang bahay niya kaysa sa amin. Kaya pagka bisita ka na isang tao, pasensya na kayo, maliit lang ang bahay namin. Kino-compare kasi sa bahay ng iba. We're always judging ourselves. Lagi na lang tayong kulang. Mas malaki ang sweldo ng isa, mas malaki ang bahay, mas maganda ang asawa, mas matatalino ang mga anak, mas malaki ang sweldo. Hindi natin napapansin yan. So we've got to stop moralizing everything by our personal standards. We've got to stop being obsessed with issues of right and wrong, kulang o sobra. With being judgmental to our own selves. Ang dami ngayon, mga kapatid, na mental illnesses sa mga tao. Maraming psychological sicknesses, imbalances. And one of the greatest sources of that is self-judgment and judgmentalism. Yung lagi mong sinusukat ang iba, laging either kulang ka o sila ang kulang, it creates a terrible illness inside the mind. Kaya ang Panginoon ang tinuturo niya sa mga tao, tanggapin niyo ang inyong kapwa, makilahok kayo, makipag-ibigan kayo sa kanila, patawarin ninyo, magmahalan kayo, kasi yun ang sagot sa napakarami nating mga sakit. Hindi natin nasusuri na sa sobrang pagkalason na ng puso at isip natin sa judgmentalism, nagkakaroon tayo ng iba't ibang uri ng sakit ng utak. Minsan kailangan pa ng professional help, kailangan mo ng therapy, kasi depressed ka na, hindi ka na makatulog, sari-sari na ang mga na-i-imagine at nakikita mo sa buhay. Paano araw-araw tinatambakan natin yung isip natin at puso ng judgment? Judgment on others or judgment of ourselves. And the Lord's mission is for us to be free, to enjoy freedom. Galatians 5:1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Whatever the original context of this verse, the general idea is still the same. Christ's main ministry is to give us freedom. Freedom from sin, freedom from the punishment of sin, at marami pang ibang freedoms, like freedom from judgmentalism. Freedom from this addictive tendency to always measure other people, and sometimes to measure them unfairly, so that they will be judged and you will be justified. This could also refer to slavery to legalism and judgmentalism. But we should always exercise caution in saying freedom is the ministry of the Lord, because it doesn't mean license. Galatians 5:13, you brothers were called to be free, but do not use your freedom to indulge the sinful nature. Rather, serve one another in love. So we don't obsess ourselves with issues of right and wrong and implement it on other people,
But you may implement it on yourself. Pero mga kapatid, kung napapansin ninyo na lagi na lang kayo ding lugi pagka minestryo nyo ang inyong sarili, lagi kayong kulang, laging kulang pa ang pagluluto ninyo, kulang pa ang ganda ng labada, kulang pa ang bango ng inyong labada, you're watching too much TV. Yung ang bango-bango ng labada, perfect white, ang puti-puti, nagpagulong-gulong na yung anak nyo sa putik ng laban nyo, pumuti. Hindi totoo yun. Mangitim-ngitim pa rin talaga yung kahit makuba kayo ng kalalaba. So, baguhin niyo rin ang pag-measure sa inyong sarili. One, huwag kayo masyado makinig sa advertising. No? Manipulative yan masyado para bumili lang kayo ng produkto o ng isang service. Mahabag kayo sa inyong sarili, lalo kung above 40 na kayo, tapos gusto niyo pa yung waistline nyo, 22. Braso nyo na yung pwede na. Kasi may edad na kayo eh. Yung alangan naman na ang may edad na kayo, nakapagpalaki na kayo ng mga anak at nakapagpaaral, tapos kamukha pa rin kayo ng mga batang-batang mga artista. Be kind to yourself. Because most of the time, we are judging ourselves very harshly. Kasi kung ano-anong standard ang pinagagamit natin, don't be a slave to this. No? Kailangan, meron tayong love. Serve one another in love daw. Don't forget to include yourself. Be loving to yourself also. Do what you can, but don't be obsessed with grading yourself all the time. God is not always grading you. Kaya ang sabi, Christ died once for all. Minsan lang namatay na si Jesus para bayaran lahat ng kasalanan natin, punan lahat ng ating kulang, at tingnan tayo from the prism and from the frame of His love. Kaya pag nakikita ka ng Panginoon, kahit ka nagkakasala, pero nasa Panginoon ka, ang tingin mo sa sarili mo, ang sama-sama mo. Pero sabi niya, I remember that she is dust. God remembers that you are dust. Kaya binigyan tayo ng, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us. Bakit may ganung provision? Alam din ng Diyos na magkukulang tayo. At ito mga kapatid, ang kanina ko pa sinasabi, hindi ito license para lagi ka na lang kulang. Para lagi ka na lang dust. Pero, after you have done what you could, and it's not always your best, relax, it doesn't always have to be your best. Iba-iba ang panahon. Pag may kulang ka, doon umiiral yung kabutihan ng Diyos. Dapat natin ma-appreciate yun eh. Yung iba halong habang nagiging relihiyoso, lalong humihigpit ang tingin nila sa Diyos. Lagi silang natatakot, lagi silang nagbabayad, lagi na lang silang kulang at kulang. Ba't ka pa naging maka-Diyos kung ganun din lang, hindi ka na tuloy natahimik? Ginagawa mo ang mabuti kasi mabuti yun sa'yo. Kasi mabuti yun sa kapwa at kasi nagpapaligaya yun sa Diyos. Pero pag kinulang ka, don't always judge yourself. Because even up to now, God is not judging you yet. Minsan hindi tayo mabait sa sarili natin. Kaya iba naghahampas ng sarili, nagpapakulang sarili. Meron talaga na may mga pagdurusa na gustong bilhin, hindi binibili para iniisip nila magdurusa ako kasi deserve ko to. Meron mga taong gusto silang parusahan. Gusto nila yung may taong kumakawawa sa kanila, umaapi para ang tingin nila, nakakabayad-bayad ako sa aking mga kasalanan. Hindi ganun ang Diyos. Binayaran na ni Jesus lahat. Kailan natin mauunawa, maa-apply at ma-appreciate yung katotohanan at bayad na lahat yan. That we should stop judging others and ourselves. Although we should not use it as a license. Do what you can and let the Lord take care of the rest. Appreciate God's grace and kindness. Para sa iyong sarili at para rin sa iba. Hindi pwedeng lagi yung husband mo best. May mga bad days din yan eh. May mga moments siya na tinatamad. May moments siya na mahina ang katawan, maiksi ang pasensya. Pag may mga mahal tayo sa buhay na naninimangot, kung sumagot, walang gana, huwag mo nang piliting, sumagot ka, bakit ka walang gana? Mag-aaway tuloy kayo. Pag walang gana, iwan nyo muna, hayaan nyo, makakagana din yan. But don't judge. Minsan ayaw kang kausapin, inisip mo, ayaw mo na sa akin, kasi ganito lang ako. Then you judge yourself. Mood lang niya yun. Kaka-recover din yan. This is one of the things we really have to learn, brothers and sisters, to relax. Why? Why can we relax? Because God is in control. May Diyos eh. Hindi mo ma-solve, hayaan mo lang muna. It will settle itself. Parang isang bagay na hindi mo makita, tigilan mong hanapin, biglang lumalabas. Pero yung hanap ka ng hanap, talagang lalong hindi mo makita. May mga ganun din sa ating mga moods, sa ating pang-araw-araw na buhay. Now, how not to judge yourself and others? Paano nga ba? Kasi ang tendency na natin is to judge. So how not to judge? First of all, think of and think like Jesus.
Isipin si Jesus at mag-isip tulad ni Jesus. Philippians 2:5, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. At kita natin sa buong kasaysayan, Jesus did not judge. Jesus taught against judging. Siyempre, ang Kristiyano dapat katulad ni Kristo. Pwedeng paminsan-minsan katulad ka ni Peter, kung si Peter sa area na yun ay kamukha ni Kristo. Pwedeng paminsan-minsan kamukha ni Paul, kung sa usapin na yun, si Paul ay kamukha ni Kristo. Pero dapat, lagi kang kamukha ni Kristo. Yung mga leaders, yung mga prophets, yung mga apostles, may mga tama at mga magandang ginawa, pero hindi sila perfect, hindi sila Diyos. Hindi sila huwaran lagi. Hindi sila model lagi. Si Jesus ang laging model. So, si Jesus walang ginudge yan kahit kailan. Siya ang dapat nating tularan. Kahit kung minsan, makakakita ka ng prophet, makakita ka ng disciple na parang nagja-judge din. Pero, hindi sila ang example. Ang Panginoong Jesus ang example. Kasi talaga may mga mahihigpit ng mga disciples. Pero nakita nyo, ang dami rin ng mali. Nag-aawayan, sino uupo daw at sa kaliwa at kanan ng Panginoon doon sa kalangitan. Sino daw ang greatest sa kanila. Meron pang magpapaulan na po ba kami ng apoy sa village na yun kasi hindi nakinig sa atin. So kita niyo yung mga disciples were not perfect. So don't always pattern your behavior after the disciples. The safest model, of course, is the Lord Jesus Christ. Paano pa tayo makakapagtanggal, mga kapatid, ng judgmental spirit and tendency? Do not be the savior of the world. Si Jesus yun. Do not be the judge and corrector of the world. In other words, morally speaking, be responsible only for yourself. Ituwid mo ang sarili mo. Hindi mo kailangang ituwid lahat ng tao sa iyong paligid. Kasi pag itinuwid mo sila, yung pananaw mo na kung paano ang tuwid, ang iiral, at yung pananaw nila, kailangan mo ngayong takpan o talunin, maglalaban na kayo. Kasi tingin mo, liko siya, yung tingin niya, tuwid siya. Nakakita na ba kayo ng pencil na inilubog sa isang basong tubig? Hindi ba mukhang liko? Pero ang totoo, tuwid yun. Tingin mo lang, naliko. So kung minsan, tingin mo sa kapwa mo, liko. Talagang lalaban ka ng patayan, katulad ng subukan yung pencil na yan. Experiment pa nga yan, nung grade 3 pa sa elementary, di ba? Ilulubog yung pencil sa isang basong tubig. Mukhang liko. Pero hindi naman. Madalas, ganun ang tingin nyo sa inyong asawa, sa inyong anak, sa inyong biyanan, sa inyong manugang, liko. Madalas ganyan ang tingin ng mga empleyado sa kanilang manager o ng manager sa empleyado, liko. Pero yung pala, yun lang ang tingin niya, pero hindi talaga. May kanya-kanya tayong pananaw. May kanya-kanyang pinanggagalingan. So morally, be responsible only for yourself. Do not make it your mission to correct everybody. Many Christians burn with their spiritual fervor that they really consume everyone near them. Dapat marunong ka rin mag-temper, mag-control ng burning mo. At yung on fire with the Lord, nasunog na tuloy lahat ng katabi mo. 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due him for the things done while in the body. So haharap ka mag-isa. Hindi mo papanagutan yung iba. Hindi mo yung responsibility. Ang pananagutan mo lang maging magandang halimbawa, magturo ka whenever you can, lalo kung pinagtuturo ka naman, pero kung ayaw makinig, shut up. Hindi naman nadadala yan sa pilitan. So check your Messiah complex. May mga ganyan may Messiah complex. Nung naniwala sa herbs, lahat ng kamag-anak pinipilit pa inumin ng herbs. Dahil naniwala na siya doon sa herbs. Nung maniwala siya sa isang mahiwagang bato, lahat ng tao gusto niya talagang sabitan ng mahiwagang bato. Kaya nung maniwala ka kay Mang Kepweng, lahat ng tao gusto mo pumunta kay Mang Kepweng. Nung naniwala ka ngayon sa ganung relihiyon, lahat na gusto mong dalhin doon, lahat mali pagka hindi mo kasama. Yun yung Messiah complex, tagapagligtas ka ng buong daigdig. Nobody likes the Messiah. Pag lagi mong ini-impose ang sarili mo, lagi mong pinipilit, naranasan nyo na ba yan na meron talagang, lalo kung nanay mo yun, biglang may diet na nakatuwaan, no? Kakainin lang talaga, pechay, araw-araw. Buong pamilya nagdusa. Eh di ikaw lang ang kumain ng pechay. Gusto mo pala Gusto ng iba. So, dahil naniwala ka doon, kailangan lahat maniwala. Yun yung Messiah complex. Of course, nanggagaling naman yan sa genuine love, di ba? Mahal din natin, kaya gusto natin na isali doon sa sinalihan natin. Pero ano naman ang katiyakan mong tama ka nga? Ano naman ang katiyakan mong ikaw nga yung best?
There will always be competing ideas. So present yourself and your case clearly, convincingly, but give freedom to everybody else kung ano ang stand nila tungkol doon. At huwag kayong makikipagkasira pag ayaw nilang sumama sa inyo, sa sinalihan ninyo. Dahil may kani-kanyang kalooban ng tao. It is judgmentalism that pushes us to impose our will on others. Share, teach, exemplify like Jesus, but do not judge. Of course, non-judgment can only happen if you are not dogmatic. If you are not self-righteous, and if you are not obsessed with the one-point truth, your truth. Diniscuss natin sa isang mensahe that the truth is not always just a point. Sometimes it is a series of points. Sometimes there are 2 points and all the points in between. Kahit sa Bible, makakakita kayo ng ganon. Verses na parang nagko-contradict. Sabi ng isang verse A, sabi ng isang verse B. Paglalabanin mo, no. Take both as biblical, and every point between A and B is also biblical. Hindi mo kailangan pag-awayin yon. Kailangan mo siyang pag-combine that they will resolve themselves in a higher level of reasoning or a higher level of faith. Hindi kailangan paglabanin ang parang hindi magkamukha. They could be 2 faces of the same coin. Hindi pwede na one lang yung truth, 1 point lang yung truth all the time. Ang laki-laki ng truth, hindi pwedeng i-confine sa isa lang na utak o sa isa lang na pananaw. So watch the way you think and act and live. Especially those who are committed to religion. One unwelcome baggage of religiosity is judgmentalism. Thinking of yourself, your congregation, your sect, your religion as the only franchisee of truth. Sekta lang namin, religion lang namin, church lang namin, fellowship lang namin ang tama. Everybody is demonic. Dapat malampasan yung ganung pananaw. At no matter how much you disagree with people, if they are searching for God, you must at least respect them as fellow searchers. Naghahanap din sila tulad mo. At kung umaakyat kayo ng isang bundok, galing sa iba't ibang side, siyempre magkakaiba yung point of view. At siya nandun na sa may ibabaw, medyo nasa baba ka pa, magkaiba na naman yung point of view. Laging may naiiba. Hindi kailangan magkakamukha. Sinadya ng Diyos na magkakaiba yung fingerprint natin, magkakaiba yung mata natin, magkakaiba yung vision. Dahil ang Diyos, ang laki-laki, kailangan maraming paraan ng pagtingin sa Kanya. Hindi mo dapat i-confine sa isa lamang. Overzealous belief in one's correctness could easily become a license to be unkind to those one thinks are wrong. Pag sobrang zealous ka sa pananalig mo, nagiging malupit ka na't masama doon sa hindi mo kapanalig. And at the same time, you think you are being godly. Napakaraming kalupitan at kasamaan na ginawa ng tao sa kapwa-tao sa ngalan ng relihiyon. Sa ngalan ng Diyos. In fact, ang pinakabasa sa mga maririnig mong criticism ng mga born-again Christian, hindi naman against other religions against other born-again Christians na hindi nila kasama sa local church nila. O kung minsan kasama pa nga sa local church against other, yung choir, pinipitasan yung teacher, ganun-ganon. Ano kaya ang masamang nangyayari sa isip ng isang tao nagiging mahilig sa Bible? Na may kakambal yun na dapat tanggalin. Yung pagpasok ng hilig niya sa Bible, nagiging judgmental. Nagiging siya lang ang tama. Mali ang iba. Nagiging palaaway, paladebate. That's not the way of Jesus. Tingnan ninyo yung parang ligaya ng mga tao na sila lang ang pupunta sa langit at lahat pupunta sa impyerno. There is nothing that offends or saddens me more than religious people saying, yan naman mga hindi nakinig sa amin Talagang sa impyerno sila pupunta. Diba? Yung talagang kukulo-kulo sila sa asupre. Diba, sister, no? Parang acidic yan, ang init to, diba? Ang dami ko nakikita ng ganyan, tuwang-tuwa na may pupunta sa impyerno. Lalo yung hindi nakinig sa kanila. Parang yun ang higanti nila. Buti nga, pupunta kayo sa impyerno. That is a very questionable godliness. And kung talaga naniniwala kang may impyerno, you will not wish it even for Satan. Meron pa? Pwede po ba? Huwag niyo nang turuan yung stepmother ko. Balato na natin sa kitaning. Kasi talagang impacta po yan. So, ano susuluhin mo? Yung paniniwala mong tama. So, questionable ang spiritualidad mo niyan. Pero totoo yan mga kapatid. Maraming religious groups. Halos hindi nila ikubli ang ligaya nila na sa tingin nila sila lang ang ligtas. At lahat ay pupunta sa impyerno. This is misguided spirituality because you see the ugly head of judgmentalism. The unloved, the unconcerned for others. Zealous religiosity can damage one's
kind disposal. Some of man's most cruel treatment of fellow men come from religious conviction. Sa tingin natin, pag wala sila sa Diyos, hindi sila maka-Diyos, hindi na tayo responsable na sagipin sila sa hirap. Dapat lang, nararamdaman nila yan. Nung araw pa, offended ako, no? Lumalahar sa Pampanga, naglulubugan yung buong Pampanga. Yung mga ibang born again, kita nyo kasi maraming ginagawa dong rebolto, kaya lumulubog. Hoy, kilabutak sa sinasabi mo. Ikinakatuwa mo yan. Diba? At ang pinagbibintangan mo yung mga ginagawa sa Betis. Diba? Yung judgmental spirit yun eh. Yung pagkahuy, meron palang lumubog na ganong community. Kasi marami dong kabaret. Dapat nga. Yung hindi yan galing kay Jesus. Kasi kung may kabaret doon, nandun siguro siya. Diba? He was dining with sinners and with ganun na ganun. Not to dance, not to do sin, but to be with sinners, to love them. So hindi mo sasabihin yung ganyan mga ideya. Mga kapatid, hindi ko malaman kung anong pwede natin gawin sa church para tanggalin yung ugly baggage of born-again Christianity. Yung judgmentalism, self-righteousness, separatism. Itinuturo kasi sa mga pulpits Pulpits that seed and burn with hatred for other people and other religions, naapektuhan yung mga nakikinig. Bihira naman na nag-iisip para sa sarili. Natatanim lang diyan kapapakinig mo. Kaya dapat iniingatan kung sinong pinapakinggan. Ano bang itinatanim sa'yo? Self-righteousness, separatism, yabang, no? Unkindness. That has to be studied. And this can be the byproduct of being born again. Or outside of the born again Christianity, by being just religious. Hindi naman nasolo ng mga born again yung self-righteousness But usually, the more zealous the religious person is, the less kind he is to others. Nakikita niyo mga iba, nagiging mga terrorist pa. Pasasabugin ka hanggang magka-bopis-bopis ka dyan. Kasi, sabi ng Diyos niya, katuwa siya na nangyari. You know, yung blindness na itinuturo sa mga tao from religious pulpits. Alam mo that something is wrong. Well, the gospel of Jesus is the gospel of love. Ang turo pa nga ni Jesus, pag sinampalas ka sa kaliwa, ibigay mo pa yung kanan. Di ba? Tinanggal yung jacket mo, ibigay mo pa yung sando. Ibang-iba ang ginagawa ng kahit maraming Kristiyano ngayon sa katuroan ni Kristo. So how can you not be judgmental? Change the way you think. It all starts in the mind. Romans 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Ibahin mong pag-iisip. Huwag mong kopyahin, manahin ang pag-iisip ng iba. Hindi ko mo relihiyoso sila, tama na sila mag-isip. Kailangan mag-isip ka pa rin para sa sarili mo. Salain mo yan, iproseso. At gumawa ka ng kombinasyon for you na bagay sa'yo at bagay sa kinakalagyan mo. But never stand superior to others. Romans 12:3, do not think of yourself more highly than you ought. And why should you not be judgmental? First of all, it is kindness to others. But more than that, it is kindness to yourself. Matthew 7:2, for in the same way you judge others, you will be judged. And the measure you use, it will be measured to you. So bakit ka dapat hindi mag-judge? Para huwag ka rin mag-judge. Manahimik ka dyan, keep quiet. Sarilinin mo ang moralidad mo, huwag mong i-impose sa iba. Kaya kumisan mahirap may kasamang relihiyoso Ayaw niyang kumain ng baboy. Halimbawa, may gano'n siyang ganong conviction. Pinipigan niya nakakain na ng baboy. Ang takatagal ng hinanda para lutuin. No? Yung, ayaw mo, di mo ka kumain. Gusto nilang kumain. It's their business. Now, if you are loving, persuasive, kind, and clear in your communication, perhaps they'll change their minds. But you cannot tell them what to do and what not to do unless it's coming from within their minds. So una, yung mind din nila ang yung kausapin ng mind mo. Pero huwag mo ipilit yung sayo. Judging is a very dangerous and destructive profession or vocation or inclination. Why? Because judging makes one blind and heartless. Tulad ng estatwa ni Lady Justice. Si Lady Justice ay may piring, meron siyang timbangan, at sa isang kamay niya, merong tabak. Ano ibig sabihin? Walang kinikilala, kaya may takip ang mata. Just But you know that justice means you punish the wrongdoer, kaya may tabak. Bali, wala yung justice pag walang parusa. Ang sabi ni Lord, don't judge.
Now, hindi yung mga judges ngayon sa hukuman ang pinag-uusapan natin, ha? Yung sa personal morality, hindi sa legal. Kasi by the book yung legal, eh. No? Talagang legal yon, iba yon. Ang pinag-uusapan, personal morality. Pag meron ka, sa tingin mo na mali, na ginawa ng kapwa, tinataga mo, eh. Kasi sa'yo, mali, dapat parusahan. Sa legal, pwede yon. Yung moral, personal. Kung ikaw ang nagkamali at gusto mong parusahan ang sarili mo, gawin mo yan. Pero wala ka sa posisyon para magparusa sa iba na nagkakaroon ng personal, moral mistakes. Tulad ng babaeng yan na nanalo niya na-offend ang moralidad ng mga tao. Pero actually, hypocritical ang morality nila, ha? Kasi yung lalaki, hindi naman din nila doon para batuhin din. Babae lang. Pwede ka ba mangalo niya mag-isa? Kailangan may kasama ka. Ano't isa lang yung binabato? The hypocrisy of society. Yung babae lang ang pinaparusahan. Diba? At kitang-kita ng Panginoon yun, hindi naman talaga justice ang kailangan nyo, eh. Diba? This is just social control, social engineering. Because society was controlled by men. Therefore, unfair talaga sa women yung mga batas nila. Tignan yung ginawa ng Panginoon. Ang totoo nun, hindi niya pinabato. Yun yung heart ni Christ. Baka kung tayo lang, binato na natin. Diba? Ngayon, hindi lang adultery ang case. Maraming cases ang kapwa natin. Sinong unang babato? Nagbigay na si Lord ng patakaran. Pwede kang bumato, basta wala ka lang kasalanan. Meron bang papasa doon? E di wala. Therefore, wala dapat bumabato. Kahit ano ang kasalanan. Pero yung no parking, tikitan mo pag pulis ka. Remember, iba yung legal law. Iba yung personal morality. Meron pang mga, ay, ano ba naman yung babaeng yan? Nasa Saudi ang asawa, labas ng bahay. Kung ako, hindi ako lalabas. Ang sama talaga ng babaeng yan. Ginadjudge mo sa morality mo. Hindi mo alam kung kaya siya lumalabas. Nakikipag-psychiatrist na pala dahil nababaliw na pala siya sa lungkot. No? So mabuti na lumabas siya. Anong malay mo sa kanyang kalagayan sa buhay? Yung sinasabi natin, imposing your morality on others. So you always say, to me. Yan ang madalas mawala sa atin, yung to me-ness. Yung, kung ako lang ang nasa ganyang case, hindi ko gagawin. Pero hindi ikaw ang nasa case niya, kaya huwag kang makialam. Hindi ikaw, hindi mo alam. Marami tayong hindi alam sa buhay. The Lord Jesus taught and exemplified mercy, not even justice. Mercy. Mas superior kasi yung mercy kaysa sa justice. Remember, in the legal and social system, there must be justice. But in personal morality, we can be merciful. Ironically, though many teachings and actions of Paul could be read as judgmental, kasi talaga, I judge you, marami siyang ginaganyan, pero may sinabi pa rin siya sa 1 Corinthians 4:3. I care very little if I am judged by you or by any human court. Indeed, I do not judge even myself. Sabi niya, ako nga, hindi ko ginadjudge ang sarili ko. So, huwag din natin i-judge ang sarili natin. Relax. Just do what you can. Most of the time, do your best. When you are not in the mood to do your best, do good. Just don't intentionally do bad. Receive God's grace, God's forgiveness, God's infilling, and get on with life. Keep legal law in your mind and in public practice, but keep personal moral law to yourself. Except when you're teaching children. Yan lang isang exemption. Personal moral law can be taught your own children, especially in their own formative years. But, one word of caution in raising children, minimize right and wrong legacy to children. Do not pass on biases, self-righteousness, judgmentalism, racism, even sexism and regionalism, negative nationalism to children. So may anak, Kapampangan tayo. Ang mga Bisaya, walang kwenta magluto. Huwag ka mag-aasawa ng Bisaya. Yung mga ganung klaseng mga pinapasan mo na biases, yung right and wrong, yung, ayan, ganyan. Huwag ka makikipag-usap dyan, maitim ang gilagid. Huwag ka magtitiwala sa mga taong maitim ang gilagid. Yung mga ganyan na mga biases ng pamilya, huwag nyo nang isali sa mga anak nyo dyan para lumaki sila na mas open yung mind. Mas universal ang acceptance nila sa humanity. Hindi masyadong regionalistic. No? Hindi masyadong negative yung kanilang pananaw sa kapwa. Kailangan din, kung ikaw nagpapalaki ng bata, meron kang strong religious convictions, raise them in that conviction, but do not teach them to be judgmental of other religions. Kasi, pananagutan natin yung input natin sa utak ng bata. Pati mga biases natin, lumilipat sa kanila.
Sabi ng Panginoon sa maling pagturing at pagpapalaki sa mga bata, Luke 17:2, it would be better for him to be thrown into the sea with a millstone tied around his neck than for him to cause one of these little ones to sin. Siyempre maraming kahulugan niyang sin ng mga bata tuloy, pero para turuan mo siya na maging sinful sa pag-iisip, maging judgmental, maging bias, malaking pananagutan. Romans 2:1, you therefore have no excuse, you who pass judgment on someone else. Matthew 7:1-3, let's repeat this. Do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye? Sabi, bakit ang dami mong pwedeng tingnan? Ang tinitingnan mo, yung puweng ng kapwa mo. Tumingin ka sa iba at unahin mong please ang sarili mong puweng. Mahilig kasi tayo tumitingin lagi sa mistake ng iba, sa error ng iba. Sabi ni Jesus, why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye? Non-judgmentalism may not be accomplished in one big leap. Mahirap yan, habit na natin eh. But at least take small steps in that direction. Hindi madaling maunawaan why we should not be judgmental when we have been raised from childhood to be judgmental. Hindi madaling ma-absorb sa isip kung paano maging hindi judgmental kung bawat turo ng relihiyon ay tinuturo ka mang judge. Hindi pwedeng magawa in one sitting, pero sikapin natin every day, step by step, with the help of God, to be less and less judgmental. While we are watching our own morality, not using our freedom in Christ to be a license to be wrong, but giving it room, giving people room to be themselves. And if we cannot understand them, just allow them to be what they are. Hindi lang isa ang realidad, bawat isang tao merong kanyang reality. Kanya-kanya. Sa aircon lang sa kwarto, merong giniginaw, may naiinitan. Magkakaiba kayo ng reality. Hindi pwedeng i-impose yan on each other. So put yourself in other person's situation and mind and logic. Empathize, understand like Jesus. And when you cannot do that, just simply not judge. Kung sabihin, mali yun, tama yun, mali yun, tama yun. Sabi mo, may ginagawa siya, may dahilan siya kung ba't niya ginagawa. Hindi ko naiintindihan, kung ako siya, hindi ko na nang gagawin ko, pero hindi ako siya, so hahayaan ko siyang yung ginagawa niya. Kailangan nating bigyan ng ganung lugar ang tao kung talagang nagahari sa puso natin si Kristo. Keep your personal morality to yourself. Do not impose it on your office mates. May company party kayo, gusto lang uminom ng beer, ayaw mo, bakit mo pipigilin? Dahil ikaw lang yung manager, di hayaan mo sila, di ka wag. Matanong ka man lang, ba't ka hindi umiinom, di tsaka ka sumagot. Hindi mo gagamitin yung force mo to impose your morality on others. Meron pa mga ganun eh. Pastor, pa kasi Brother Eddie po ba naging presidente, ipapasara niya lahat ng ibang simbahan. Ano ka ba? Siyempre, presidente siya ng lahat ng Pilipino at lahat ng relihiyon. Bakit naman niya isasara yan eh? Presidente siya, hindi naman siya pastor ng buong bansa. So yung mga ganung pag-iisip, siguro itong taong to hindi dapat maging presidente. Di ba? Kakawawain niya yung mga ibang relihiyon. Dapat, doon na lang siya sa church niya. Pagka ganun ang iyong uri ng pag-iisip. Consider people and their thoughts, their awareness and values. And you don't always have to protect God. God needs no protector. You don't always have to defend the faith. The faith has been there for thousands of years. You don't have to oppress others just to prove that you love your faith. No? People may be mistaken once in a while, but it doesn't mean they are evil. Minsan may mali silang pananaw, pero hindi naman sila gumising isang umaga niya, mamaliin ko ang aking pananaw. Siguro nagkamali. Pero hindi mo pwedeng i-label evil. Pwede mo sabihin mistaken. Pero hindi evil. Kasi kung minsan, huling-huli mo na sa akto, nagkamali eh. Yung pala may dahilan. Labag din sa kalooban niya, napilitan lang siya, hindi mo alam. So don't judge. Treat people as you would like to be treated yourself. Kung may anak na babae yung isang tao na sa palagay mo, mali ang behavior, paano mo itatrato yon? Itrato mo siya kung paano mo gustong itrato ng iba ang anak mo pag yung anak mo yung mali. Laging ganon. Paano ka kung ikaw yun? Kung ikaw yung caught in adultery, gusto mo talaga yung batuhan na yan? O meron kang paliwanag kung bakit ka nandun? So lawakan ng isip, mahalin ng kapwa, magpakatino tayo, pero huwag nating piliting ituwid ang kalikuan ng iba. Hindi natin alam, baka mas liko pa tayo kaysa sa kanila. Ama namin sa langit, ituro mo nga po sa amin kung paano i-apply itong mahirap na katuroan na to, not to be judgmental. Habit na namin ito, sanay na kami. Hindi na namin kailangan mag-decide to be judgmental. Automatic, judgmental na kami. So Lord, turuan niyo kami to change our mind, to change the way we think. Na habang naninindigan kami sa aming pananalig, huwag naman naming sakalin yung iba dahil sa paniniwala namin.
na habang kami, Panginoon, nananalig na ang pinaniniwalaan namin totoo, magbigay kami kahit konting puwang sa puso namin para sa pag-iisip, kalagayan, at katwiran ng kapwa namin na maaaring kakaiba mag-isip.